Kamusta mga bata at mga tagapakinig? Ako si Kuya Kwento, tayo PH. Dito, bawat kwento ay may saysay at bawat aral ay gabay sa ating buhay. Ngayong araw, ating pakinggan ang isang makabagbag damdaming kwento tungkol sa kagandahan, kahirapan, at kung paanong ang sobrang paghahangad ay maaring magbunga ng matinding kapalit. Ito ang kwento ng Ang Kwintas, isang klasikong istorya mula kay Guy de Maupassant. Isinalin at isinalaysay para sa ating lahat. Isa si Matilde sa mga babaeng biniyayaan ng pambihirang kagandahan. Ngunit sa isang pagkakamali ng tadhana ay isinilang siya sa isang abang pamilya. Wala siyang kayamanan, walang inaasahan, at walang paraan upang siya'y makilala, maunawaan, mahalin at mapangasawa ng isang mayaman at tanyag na lalaki. Taliwas ito sa kanyang mga pangarap at inaasam sa buhay. Pinayagan niyang mapakasal sa isang karaniwang empleyado ng isang instruksyong pampubliko. Dahil mahirap lamang sila, simple ang kanyang pananamit, isang bagay na labis niyang ikinalulungkot sapagkat daman niyang lalo siyang bumababa sa tingin ng lipunan. Nagdurusa siya sa katahimikan ng kanyang buhay. Wala siyang alahas, wala siyang magarang damit, wala siyang taglay na anuman na maaaring magpakita ng karangyaan. Nadidismaya siya sa kaliitan ng kanilang bahay, sa sirasirang mga dingding, sa lumang kasangkapan, at sa kupas na kurtina. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay nagpapabigat ng kanyang kalooban. Sa kanyang isipan ay sumasagi ang mga larawan ng karangyaan, isang silid na puno ng mamahaling kasangkapan. Binabantayan ng mga alagad na nakauniporme, puno ng mga tanyag at makikisig na Ginoo na nais siyang makadaupang palad. Sa kanyang imahinasyon, siya'y nasa harap ng isang marangyang hapagkainan, kumakain sa mamahaling pinggan habang sinasayawan at sinusulyapan ng mga nagnanais na lalaki. Isang gabi, masayang umuwi ang kanyang asawa, si Loisel. Dala ang isang sobre. Inabot niya ito kay Matilde at may ngiting inaasahan ang tuwa ng kanyang kabiyak. Binasa ni Matilde ang sulat, isang paanyaya mula sa ministry kung saan siya nagtatrabaho. Inaanyayahan silang mag-asawa na dumalo sa isang marangyang pagtitipon. Ngunit sa halip na matuwa, itinapon ni Matilde ang imbitasyon sa mesa at malungkot na nagtanong, "Ano ang isusuot ko ron?" Nag-isip ang kanyang asawa. "Iyong damit na suot mo nang manood tayo ng teatro, maganda naman yon." Ngunit biglang umiyak si Matilde. "Wala akong isusuot, ibigay mo na lang ang imbitasyon sa isa mong kasamahan na may asawang may magagandang kasuotan." Napayuko si Loisel. "Magkano ang kailangan mo para makabili ng damit?" Nag-isip si Matilde. "Siguro mga 400 piso. Namutla si Loisel. Iyon sana ang perang itatabi niya para sa pagbili ng baril na gagamitin niya sa pamamaril. Ngunit ibinigay niya ito kay Matilde. "Sige, bumili ka ng magandang damit." Dumating ang araw ng okasyon, ngunit si Matilde ay tila malungkot pa rin. Napansin ito ni Loisel. "Ano na naman ang problema? Wala akong alahas. Wala akong kahit anong makakapagpaganda sa akin. Pwede kang maglagay ng bulaklak, 3 magagandang rosas," mungkahi ng asawa. Ngunit hindi kumbinsido si Matilde. Hindi ako pupunta ng mukhang kawawa." "Napakatanga mo naman," sigaw ng asawa. "Pumunta ka sa kaibigan mong si Ginang Forestier at humiram ka ng alahas." Napaisip si Matilde. Kinabukasan, pumunta siya kay Ginang Forestier. Inilahad ng kaibigan ang isang malaking kahon ng mga mamahaling alahas at pinapili siya. Isa-isa niyang sinubukan ang mga ito, ngunit hindi siya kontento. Hanggang sa makita niya ang isang napakagandang kwintas na tila gawa sa tunay na diamante. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang isinusukat ito. "Pwede ko bang hiramin ito? Ito lang," tanong ni Matilde. "Oo naman," sagot ni Ginang Forestier. Tuwang-tuwa si Matilde. Dumating ang gabi ng kasayahan. Pinakamaganda siya roon. Lahat ay humahanga sa kanyang kariktan.
Nagsasayaw siya, nakikipag-usap, at pansamantalang kinalimutan ang kanyang simpleng pamumuhay. Umalis sila ng 4:00 ng madaling araw. Nakaidlip na si Loisel habang ang ibang lalaki ay naghihintay pa sa kanilang masayang asawa. Binalot ni Loisel si Matilde ng isang murang balabal. Ngunit tinanggihan ito ni Matilde. Nahihiya siya na makitang hindi akma ito sa kanyang kasuotan dahil walang masakyan, naglakad sila pa uwi. Sa wakas ay nakauwi rin. Ngunit laking gulat ni Matilde nang mapansin niyang nawawala ang kwintas. Hinalughog nila ang buong bahay. Wala. Sigurado ka bang suot mo pa yon nang lumabas tayo? Tanong ni Loisel. Oo, sagot niya. Nararamdaman ko pa noon habang sumasayaw ako. Naghanap si Loisel buong araw. Pumunta siya sa istasyon ng pulis. Sa mga pahayagan, nag-alok ng gantimpala. Lahat ng paraan ay sinubukan. Ngunit wala. Walang kwintas. Pinayuhan niya si Matilde na sumulat sa kaibigan at sabihing nasira ang kwintas, kaya hindi pa maibabalik. Pagkaraan ng 1 linggo, nawala na sila ng pag-asa. Naghanap sila ng kapalit. Sa wakas, may nakita silang katulad. Nagkakahalaga ito ng 40,000 piso. Ngunit ibinebenta sa halagang 36,000 piso. Gamit ang 18,000 piso na minana ni Loisel at ang natitirang halagay inutang nila kahit pa mataas ang tubo. Isinauli nila ang kwintas kay Ginang Forestier. Hindi binanggit ang nangyari. Nangamba silang mapagbintangan. Dahil sa laki ng utang, pinaalis nila ang kanilang mga katulong at lumipat sa isang mas maliit na tirahan. Ngayon, si Matilde mismo ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Naglilinis, naglalaba, namamalengke, umiigib ng tubig. Si Loisel naman ay mas nagsikap sa trabaho. Ganito ang naging buhay nila sa loob ng 10 taon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabayaran din nila ang lahat ng utang. Kasama na ang interes. Si Matilde ay tumanda na at nagbago ang anyo. Isang araw, habang naglalakad siya, nakita niya si Ginang Forestier. Hindi na siya nakilala ng kaibigan, kaya't nilapitan niya ito. Ginang Forestier? Sabi ni Matilde. Ako ito, si Matilde Loisel. Matilde? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ngumiti si Matilde. Naghirap kami dahil sa iyo. At bakit? Tanong ng kaibigan. Ibinalik ko sa iyo ang kwintas. Napinalitan namin ng bago ang nawala mong kwintas. Napahinto si Ginang Forestier at namutla. Ay Matilde, sabi niya, ang kwintas ko, peke lang iyon. Hindi iyon tunay. Hindi nagkakahalaga ng higit sa 500 piso. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nakalulungkot isipin na dahil sa isang peke ngunit makintab na kwintas, nalugmok sa kahirapan ang mag-asawang Loisel sa loob ng 10 taon. Isang aral na hindi natin dapat kalimutan. Ano ang aral ng ating kwento? Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa alahas o mamahaling kasuotan. Minsan, ang sobrang pagpapahalaga sa panlabas na anyo ay nagdudulot ng mabigat na kapalit. Mahalaga ang pagiging kontento, tapat, at marunong magpahalaga sa kung anong meron ka. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento Tayo PH. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong may puso at aral. Hanggang sa susunod na kwento. Dito sa Kwento Tayo PH na laging nagsasabing, bawat aral may kwento at bawat kwento may aral. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat, paalam.